Alright. Magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat, mga amigo, amiga, mga kababayan, kung isang lupalop man kayo ng mundo nando doon. Meron lang akong gusto kain muna kayo ng mani. Pasensya na kayo, kumakain ako ng nilagang mani. Sabi raw yung mani daw pampatalino raw to eh. Baka tumalino ako, hindi ako matulad sa isang napaka-bobong senador natin na si Rapi Monyo. Napapagaya tuloy ako dun sa isang vlogger na si Alone. Rapi Tukmol pala yan. Shoutout sa'yo, Rapi Tukmol. Ano kaya, exempted ka ngayon? Hindi mo na kita babanata ngayon. Kasi medyo may initang usap yung nilagi ngayon eh. Kahit saan ka bumaling, puro kibuloy na lang ang putang na nakikita ko, ha? Facebook, YouTube, o TV, kahit saan. Kahit ang platform, kibuloy na lang. Sabi ko, lagi na lang, ano yung putang ng son of God na yan, ng putang ng, masyadong pinagkakaabalahan ng gusto ng buong Pilipinas yan, putang na, sabi ko. Hindi, nagtingin-tingin ako ng mga tungkol sa mga issue na yan. Appointed son of God na putang ng kibuloy na yan. Yan yung natatandaan ko, yan yung nakakabangga rin nito, baklang, parang isang tarantadong bakla rin to, si Vice, hindi ko matawag na Vice Ganda, hindi naman maganda ang putang na eh, mukhang kabayo talaga yun eh. Yun si kabayo kung tawagin yun nung araw eh. Nakabangga ni niya, nakabangga, tanggapin na nga natin. Nakabangga nga ni Vice Ganda yan. Doon dahil sa pagkapahinto ng Lindol, napahinto yung Lindol, pinahinto rin daw yung probinsyano, di ba? Ito na niya yan. Ngayon lang, ngayon ko lang, ano ko ngayon, bakit pumutok naman ang pangalan ng putang ng kibuloy niyan, son of God na yan. Dahil doon pala kasi nagulat ako, may hinihiring na sa Kongreso, meron pa sa Senado ha. Ay, bagay, hindi pa natutuloy sa Senado. Ito, yung sa committee nitong si Hontivirus na to. Sa Kongreso, siyempre, yung SMNI niya, yung kanyang istasyon, no? Siyempre, hindi ko masyadong nasilip ko lang yan. Hindi ko alam ang istorya doon. Ang inaano ko, pinagtataka ko, sabi ko, ano ba meron sa putang inang Apollo Kibuloy na to na pag tingin ko si Raul naman itong putang meron siya nag-appoint sa sarili niya na siya son of God. Diba? Self-appointed nga siya eh. Putang na sabi ko. Isip magpapanin sa mga katarantado yun to. Bakit siya pinagkakaabalahan mga politiko natin, mga senador natin? Pati may nakita ko yung ating vice presidente si Sara. Nakisawsaw na rin. Although alam ko na siya best friend ng nakaraang administrasyon ni Duterte. Lalo na ni Duterte, best friend talaga yan, mag-best friend. Alam natin yan. Although marami ako nakita ng diferensya, no? Bakit kinakampihan nila to? Yan. Bakit pinapatawag dito sa kanyang committee sa Senado, hindi umaattend? Ang daming tanong, ang daming tanong na pumasok sa utak ko. Although alam ko, siyempre, ba't pinagkakabalan nila ito? Sa lugar ba, mapupurat na sambayan ng Pilipino dito sa nagpo-focus sila sa putang ng son of God na to. Maliban sa alam ko sa damakmak ang pera niyan, mayaman yan, siyempre. At maraming koneksyon sa politiko, siyempre, maraming tinulungang politiko yan eh. No, di ba? Tapos, niisip ko, siguro, kaya pumuputok na naman ang pangalan nito ngayon dahil malapit na naman na eleksyon next year. October, magpapel na ng candidacy ng mga putong mga re-electionist na yan, mga tatakbo yan, katulad dito, si Hontivirus. At pinagtataka ko, ayaw umattend ng putang inang kibuloy dito sa putang inang committee nito. Pareho mga putang na itong mga siraulo, walang sinasayang lang ang pera ng bayan sa mga putang na to eh. Ngayon, nabubisit na ako kaya gusto kong malaman at maintindihan ko talaga ano.
Bakit sila, anong meron? Anong meron kay Kibuloy bukod sa sandamakmak na pera? Bagay, yun na nga yun. Siguro, yun na rin yung sagot sa tanong ko. Ngayon, bakit ayaw umaten ni Kibuloy sa hearing? Ha? Although alam ko, mayroon daw kaso sa States, wanted sa FBI. Sige, hindi naman natin alam masyado detalye nun eh. Kung anong katotohanan dun eh. Ngayon, nasilip ko to. Tingnan natin kung ano, baka dito masasagot yung mga tanong ko. Panoorin natin itong kay Hontivirus na to, ha? Panoorin natin. At pumatak yung kumbaga metro. Habang kumakain ako. So, inaabangan sometime sa Biyernes. Dapat magpapatanggap po ang Senado ng acceptable na paliwanag ni Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Otherwise, isa-set into motion na po yung pagpapa-aresto ng Senate para pa-appealing na siya sa wakas sa Senate hearing. Okay. Paliwanag nga po ninyo, ano yung options ng Senado kung sakali talagang magpilit na hindi pa-aresto at may mga kung anong ganap na mangyari, ano po, at mag-resist sila Pastor Kibuloy. Anong options ng Senado? Well, ang immediate scenario na gusto spark sa ng show cause order ay, well, by some miracle, makapagsabi siya sa amin ng katanggap-tanggap na dahilan kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Pero based on the previous incidents, mukhang wala siyang maibibigay na katanggap-tanggap na dahilan. So, ang mag-unfold na scenario ay ipa-aresto nga siya ng Senado. Ang unang tanong ko dito, bakit kailangan siyang pilitin na pumunta sa Senado para umattend ng hearing? Diba? Bakit hindi nila, kung ayaw umattend, bakit hindi nilang virtual, diba? Kasi natatandaan ko, marami namang gumawa na niyan eh. Na katulad doon, na alam ko, ang excuse, may death threat o nangangamba sa safety niya, kaya ayaw niya nang umattend ng physical dun sa Senado. So, kung talagang patas, bakit hindi nila i-virtual na lang si utang ng Son of God na yan, anak ng Diyos na yan. Di ba? Mag-virtual. Yun ang tanong ko eh. Ba't hindi nila, parang gustong-gusto nila na andyan mismo, kaharap nila. Hindi naman sila korte. In aid of legislation lang naman sila. Kaya ba naman yung, basta importante, makausap nila, di ba? Makuha nila kung ano man yung kukunin nila sa putang ina nila, kung anong side man, paliwanag man kung ano. Yan ang, bakit kailangan pag-aksaya ng panahon eh, no? Kung tutusin, dapat isang hearing nga lang yun. Magkaalaman na. Kasi, kung talagang ito si Hontivirus, may mga ebidensya, may mga testigo, di, pupunta rin naman sa korte, magkakasuhan din naman eh. Hindi na kailangan dito sa yung ubusin nila yung panahon nila doon na nagsasayang lang sila ng ano eh. Ano ba mapupurat ng kay makulong yung putang nang wala akong pakialam doon eh. Ang tanong ko, anong pakinabang namin doon ng mga mamamayang Pilipino? Makulong nila yung putang anak ng Diyos na yan. Wala akong pakialam. Kung saan anak yan. Kung anak ng putang ng kusinong putong lupa eh. Di ba? Kailang pinagtataka ko rito eh. Tuloy natin. At makakain muli ako ng mani. Tataka lang ako eh. As the next logical step sa proseso nito, batay sa rules ng Senado. Sige, alam namin yan. Okay, sa rules ng Senado, ngayon lang ho ba magkakaroon kung sakali ng isang witness na ayaw humarap sa inyo? Hindi, marami na. Marami na. Ng arrest order. Actually, hindi po ito yung unang pagkakataon. Pero Marami na. I would say na itong si Kibuloy, Ay, kay Mane. pinaka-naging recalcitrant sa mga Ano? kandida. Kasi yung iba natin maaalang kailanganin pang isabtina o arestuhin. At least nag-appear man lamang sila minsan sa Senate hearing, ibawa investigasyon ng Blue Ribbon Committee o ng iba pang committee.
Maalala ko pa nga pala. Oh, pwede naman virtual. Natatandaan ko, Hontivirus. Yung boss mo nun, si Lopez, yung boss ng ABS-CBN. Di ba nung nag-hearing din yung sa ABS-CBN nun eh. Yung big boss nilang bilyonaryo na si Gabi Lopez yun, Gabi Lopez. O di ba virtual din lang yun, di man umattend ng personal dun sa hearing. O, hindi ko makita kung anong, o di ba, pwede yun eh, na ginawa na nila eh. O di nila magawa ngayon dito sa utang ng kibuli na to, di ba? Tuloy natin. Sabi ko lang. Naalala ko eh. lang talaga ay sa kabila ng not one but two invitations, isang sabina, at naman kailangan pa kumabot sa show cause order. Wala nga kasing tiwala sa'yo. Siya lang talaga ito hindi nagpakita ng courtesy. May pakipaliwanag nga po, Senator Risa, may mga kaso sa Estados Unidos, Ayan na. may mga issue dito sa Senado. Yung sa Estados Unidos, ano po yung sa Philippine na talagang ngayon meron ng unsealing, ano po, yung warrant na natin tuloy ang Department of Justice sa Estados Unidos. Ano po yung mga tampok na issue sa kanila doon? Bakit meron din kaso sa kanila? Grabing mga tangkop na issues, Maluwa. Di ko kulang sa natin sa kalahating Lucena at Oh, Pabilidad. dami, ha? Ito po ang mga kasong charges of conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy, at saka cash smuggling. Mabigat yan, mga kaso niyan, ha? Ang po na mayroong ganitong pag-unseal ng warrant sa Estados Unidos dahil kung saan mang jurisdiction na sinili ng accountability ni Tuloy mapupunod sa mga victims. At on the heels of this, naging posible tuloy mailagay pati siya sa red list ng Interpol. Okay, sige, okay. Ayan, naglag tuloy. Eh, wala na tayong pakialam doon kung ano man yung kaso niya doon sa US. Wala tayong pakialam. Ang gusto kong malaman sa'yo, ikaw yung committee mo yung, ikaw nagpapatawag kay Buloy na yan eh. Ikaw nagpapatawag dyan eh. Hindi ko maintindihan kung anong hinahabol mo kay Buloy. Oh. Kasi kung sa akin yan eh, ang dami-daming problema ng Pilipinas na pwede mong palibasa nga kasi mag-e-eleksyon eh. Kaya puro grandstanding din lang ang pinagagawa ng mga hinayupak na to eh. Ang dami-dami pwedeng yung gawin eh. Ano po. Oh. So, nag-unfold na yan sa US at dito rin po sa Pilipinas. Wala nga tayo. Nakapaghain na ang DOJ ng 2 kaso. Oh, yun naman pala eh. Sa kanya. Oh. Mga kaso po on human trafficking at kaso po ng child abuse. So, Ay, yun naman parang may kaso na. Oh. Mabibigat na kaso. Oh. At sa Senado, nung kayo po nagkaroon ng hearing, ano yung lumabas na mga issue at may mga witnesses din kayo na iniharap? Ano po yung kapareho at kakaiba sa issue ng Senado laban kay Pastor No, Tiburon? sige. Dami pong pagkakapareho, Ms. Malu. Ay, yun naman pala eh. Hindi lalo na. Pare-pareho ang modus operandi niya. Naku Whether po. dito sa Pilipinas o sa ibang bansa pa. Dahil sa mga tatlong hearing, Ayan ha, siya na mismo nagsabi na pareho din pala nung mga kaso na yun sa US. Tsaka yung pinel nila na pinel dito na kaso. Uy, ano pa ang gagawin niya ano pa kailangan i-hearing niya dun sa Senado? Para lang mag-grandstanding, para i-humiliate yung mga tao doon. Naku, ng putang na. Yung ba kailangan ba ng bansang Pilipinas yun? Kailangan ba namin mga Pilipino yun? Natin mga Pilipino? Yung hearing niya sa... Hindi naman, yun lang, tagal ko na nadidinig yung araw-araw. Problema, parang problema ng buong Pilipinas, putang ng Kibuloy na yan eh. Putang ng bisit ng putang. Ano mapupultang sa Kibuloy na yan? Kasi ba naniniwala ata itong mga putang na itong son of God ng putang. Naku, ewan ko sa putang ng mga politiko natin dito, nakakabisi talaga. Nag-umpisa pa lang ko eh.
At pagharap namin, Makakain na naman eh. siguro aabot Sige. na halos 2 dosenang Oo. witnesses. Hmm. May lumalabas na at least 3 o 4 na areas for remedial legislation. Ibig sabihin, mga batas o grupo ng batas natin na pwedeng marekomendahan ng Nako. sa committee report. Tigilan nyo na ako. pag-amenda or pagpuno ng mga gaps. At ito po yung mga mabibigat na areas din for legislation. Isa na po yung sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kasi Naka ng putang na. Ang dami-dami na. Ewan ko kung mali ako Parang sa buong mundo yata, tayo na pinakamaraming batas eh. Marami rin butas. Lalo na ngayon, ang putang na. Na ang mga mambabatas natin, ngayon puro mambubutas lang ang putang ina. Puro mga walang alam, ang mga buwaka na yun. Eh, katulad dito, isa rin itong naggagaling-galingan eh. Pero wala rin naman, ewan ko, MPA pa ata itong niyupangat na ayaw lang umamin eh. Eh, nang nakidadidinig ko, napapanood ko. Yun, pag ayaw lang daw umamin, mga ganyan, parang sila yung mga nabibilang sa NDF, yung mga tinatawag na National Democratic Front. Katulad ng mga makabayan block, yung mga gano'n, di ba? Yan, tuloy na natin, baka sa mapunta usapan. Nakakain. masasabi po Tingnan natin. Nakapagbigay talaga ng consent ang isang babae, nakabawal na ito o isang menor de edad. Pag pinaniwala siya na yung pagsakripisyo niya, na pag-alay niya ng kanyang katawan, but in what constitutes rape, ay Ngayon, yan ang hirap dito eh. Yung inaakusahan pa lang, allegation pa lang, hindi pa naman convicted yung tao, hindi pa napupunta sa korte. Hindi naman siya korte. Yun ang nakikita kong kaya ayaw umattend sa hearing sa kanya eh. Halata mo agad yung pagkabayas niya. Eh, parang sinabi niyang convicted na agad yung tao. Nahusgahan na niya nagmolestya ng mga minor, mga ganun. Eh, paano hatid sa hearing niya, putang ng tibuloy na yun? Convicted na para sa kanya, ba't pa niya i-hearing? Ang putang na, miski naman sino ako, miski ako, hindi ako hatid sa hearing niya. Hindi sa kinakampihan ko yung putang ng pakialam sa putang ng kibulog na yan. Putang na, wala mong pakinabig yan. Ibig sabihin, yung sistema na nangyayari dito sa ating bansa, ito, puro mga tama nga yung naisip ko na sobrang pamumulitika ng putang ng mga politiko natin sa Pilipinas. Kaya walang mangyayari dito sa bansang to eh. Palibasa nga mag-eleksyon, next year, nagpapakitang gilis lang itong mga walang kakwenta-kwenta. Sinasayang lang talaga pera ng bayan itong mga inayupang na to. Kaya ko naman gusto ko maintindihan din kasi nga nauumay na ako araw-araw. Kibulog. Tangina yan. Maintindihan tuloy natin religious sacrifice sa isang nagsasabing siya ang appointed Son of God. Paano dapat nagpoprotekta pa rin ang ating mga batas sa mga vulnerable tao? Palusot mo lang yan eh. Tangina mo ka. Sa ganyan Gago ka pala eh. Ikalawa, yung inability of our labor laws. Paano mo nalaman to address voluntary labor arrangements where there is no clear employee-employee relationship, but there are clear violations of labor and occupational safety and health standards. Yung isang konkretong halimbawa po doon sa mga hearings ay si Elias Rene, na sa kahabaan ng mga taon na pinatrabaho siya sa SMNI. Okay, hindi siya formal employee, pero lumilitaw, merong klarong paglabag sa labor at saka occupational safety standards. Ay, wala siyang natanggap. Tingnan mo, parang siya yung nag-judge agad eh. Paano niya nalaman yun? Sinumbong sa kanya, totoo na agad, yun na yung totoong pangyayari.
Naka ng puta naman. Oh, hindi man siya miyembro ng putang ng kulto ni ni Kibuloy na yan. Oh, di ba? Hindi mo siya. Yan ang hirap kasi dyan eh. Dapat, padaanin nyo na lang sa... Ito sabi, maaaring yun. Yan sinasabi siguro ng putang ng Kibuloy na yun na hindi yan ang proper venue na para umatin siya. Hindi ko kinakampihan yung putang ng yun ha. Pero kung ganito ang ang chairperson ng committee na sa'yo, papupuntahin ka tapos guilty ka na, wow, wala na. Wala na mangyayari. Miski ako, yung putang gago pala to eh. Dapat pagka nag-i-interview siyang ganyan, hindi niya pinakikita yung pagkabayas niya, anak ka ng putang na. Kaya pala niya, ayaw matibig, bulog dito eh. Putang na to. Maling-mali ang diskarte nito. Ewan ko. Buporsin talaga ito. Putang na to. Pagkaga natin. All that. And last but not the least, ngayon pa lamang, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Dahil wala bang pag-aabuso, wala bang exploitation kung palalakbayin ng isang tao sa ibang probinsya o maging sa ibang bansa para magmalimos. Anak ka ng puta. Gago! Na-exploit siya ng kanyang leader. Anak ko ng putang na. Ano yun? Sigurado na agad siya na gano'n ang ginagawa. Si Kibuloy may pakana nun. Anak ka ng putang na naman buhay ito. Ay, di. Tama lang na hindi ka atinan sa hearing mo dyan, gago ka. Putang na to. Hinusgahan mo na agad, tapos na eh. Ba't ka pa? Ba't ka pa magpapatawag ng hearing para i-humiliate mo, hihiyain mo na lang yung tao doon. Putang na to. Sino gago po? Nako. Nakuha ko na, kaya pala ayaw umatindi. Kaya pala yung nakita ko na unang-una, nagtataka ko ba't kampi sila Cynthia Villar, Robin Padilla, Bongo, Amy Marcos, yung si Amy Marcos. Tapos ito nga huli, ito nga si Vice President Sara Duterte. Medyo hindi ako pabor sa ginagawa nilang pagkampi doon sa putang. Siyempre, mga matataas na official sila ng gobyerno natin eh. Tapos kakampi ka lang sa isang tibulog, itlog kayong kabulog na yan eh. Siyempre, kaibigan nila siguro eh. Maraming pera yan, nakatulog sa kanila o may utang na loob sila. Pero hindi mo dapat ipakita sa taong bayan na ganyan na yung kakampihan mo, papabura mo. Kung may mali naman, di ba? Siyempre, hindi nga natin malalaman kung may mali nga ang putang na dahil hindi naman korte itong mga putang na ito eh. Baga, nagpo-politicize ito talaga, puro politika ang putang na laro talaga dito sa atin eh. Dapat dinimanda nila kung may ebidensya sila, may testing. Putang na ito eh. Pakialam ko, di makulong siya ng habang buhay, mabitay siya doon, wala akong pakialam ng mga ordinaryong Pilipino dyan eh. Putang na yun. Ang mga binabubisit ko, lahat sila nakapokus, nakasentro, ang attention nila lahat sa Kibuloy. Utang na, anong meron? Utang ina nyo, ang bubisit ako sa inyo mga hayop ko yun. Utang na, sige, pagtsaga natin, baka may sabihin ka pa. Exercise ng mga religious beliefs and practices nila. Hindi ba dapat may protection din ng ating mga batas sa mga tao at kababayan nila? Senator Rizal, paliwanag mo nga, gaano kayo kakumpiyansa sa integrity at authenticity ng inyong mga witnesses? Yan. Buti mo. Nila Pastor Kibuloy, naka-face mask, hindi klaro, ano yung tunay na pangalan, at paano ba talaga nagsimula? Sila ba'y lumapit sa inyo? O kayo ba'y naghanap sa kanila? Ano ho yung quality ng integrity at authenticity ng inyong mga witnesses? Credible ba? At very revealing din kung paano namin sila naging mga saksi. Napanood po nila ang aming din investigasyon, pinamunuan ng Senate Committee on Public Safety at secondarily ng Senate Committee on Women. Investigasyon po dun sa Socorro, sige. Senyora Aguila. Si Aguila, And ito po na mga naging
witnesses namin dito naman sa investigasyon kay Kibuloy na na-realize nila, ay, pareho pala ang karanasan Wow. namin. At baka makakuha din kami ng hustisya. Coincidence, Tulad ha? ng mga Oo, detention ang galing. papers ni Senyor Adil. So Yeah. sila po ay talagang lumapit sa amin. At pagkatapos Wow. ng unang hearing, lumapit yung iba pang witnesses na nakapanood ng unang hearing and so on and so forth. At Nako. totoo na ilan sa mga testigo namin ay kinailangan mag-mask muna at gumamit muna ng alias. At bakit? Dahil sila po'y hinaras. Nako. Ayan. Diyan, medyo ka nakakaduda talaga yan. Nakakaduda. Anak naman. Ang alam ko niya, matagal na yung, yung mga witnesses mo. Parang dekada na yan. Yung sinasabi nila, na-experience nila, ng mga witnesses mo, nasulyapan ko to eh. Mga witnesses nito eh. Parang dekada ng mga 90s pa yan eh. Tapos ngayon, biglang lumabas. Bata pa siya. May nakita ko isang interview na witness na bata pa siya nung mangyari. Matanda na siya ngayon. Wow! Ang galing. Hindi. Walang credibility yung ano mo. Hindi na credible. Lak ng puta. Parang 30 years ago na 90s eh. O ano eh. Parang 30 years ago na yung mga witnesses mo, yung sinasabi nilang experience nila dun sa kibulog na yan. Tapos ngayon lang, after 30 years, ngayon lang sila ay, wala ito. Dapat hindi na pinag-aaksaya ng panahon itong mga hayop na to. Hanggang ngayon, hinaharas. Ibinil niya din ni Kibuloy ang buo kong mga pangalan nila at mukha. Nako. At Dapat tayo magpakita. sinunggaban yung kanyang mga tagasunod. Kaya hanggang ngayon, daan-daan, libo-libo ang nangaharas sa kanila online. Ang puta. And at least din isa Eksahirado naman to. namin ay kiniisin ang kanyang lugar Naku, tatlong beses na mga lalaki nakasakay ng motorsiklo. Sounds familiar ha? Sounds like the riding in tandem of old. Hanggang Naku, ngayon, puta. kinailangan niyang lumipat ng lugar para na Sa tono pala ng pagsasalita na to, edi talagang sisintensya, pinapupunta mo si Kibuloy doon sa Senado para sintensya mo lang. Eh putang ina ka, gago ka. Yun ang loko-loko pupunta sa'yo kahit ako. Putang wala pang aligasyon pala yung binabato sa akin. Papupuntahin mo ako, pas tatagain mo na ako doon. Pupugutan mo na ako ng ulo. Eh, sira, ulo ka. Walang due process. Due process ba yung putang... due process na yung patawag mo sa Senado. Pero kung ikaw, kung ganyan ang hawak, ang chairperson, na katulad mong gago ka, putang ina mo ka. Hindi, sinintensya mo pala eh. Naiintindihan ko na, buti napanood ko itong putang nan to. Nung una, medyo nung mga napapanood ko sa mga yung ibang mga vlogger, yung na maling-mali talaga si Kibuloy dahil parang sino siya? Sabi nga, bakit hindi umaattend sa hearing? Ha? Kaya patawag, parang ini-stab yung hearing. Eh kung ganito naman pala talaga ang aattend ng hearing, eh talagang ini-stab mo. Eh gago pala to eh. Laking siraon nitong putang nan to. ang magligtas sila Ay, ng naku. pamilya niya. At kahit itong mga testigo namin na kinailangan mag-alias muna, mag-mask muna, nag-execute po ng sworn affidavit na kanilang pananagutan, pinaninindigan. At kung mayroong magkaso sa kanila na nagsinungaling, handa po silang manindigan. Si Kibuloy, hanggang ngayon, wala pang ibigay na formal at legal na sagot sa komite. At yung iba rin naman na aming mga saksi, Miss Malu, ay nagpakita na ng buong totoong pangalan at buong mukha nila. Dapat lang. Halimbawa sila Miss Renita sa Singapore. Putang ina. Eh kaya mo pala pakita, lalayo eh. Arlene, Ang tabi ko sa putang. US. Kaya, Oh. diba? Walang karapatan si Kibuloy hulaan sila dahil sila, they are laying themselves on the line. Hindi po. Anak ka ng puta. Sa panig po ng inyong komite, paano yung inyong validation? O Oh, yan. Sila ba ay palang mga tunay na konektado? Yan, Kasi
Opo, salamat din na nga pala eh. Oh. Siyempre, binibet po ng aking Sino? team sa opisina. Anak ka ng Yung, putang ina, patay na. Itong mga lumala. Wala na, anak ka ng putang na. Kumbaga, testigo mo lang yan. Putang na. Ikaw, yung mga testigo yan, sa'yo galing. Anak ka ng putang na. Eh mga, nako po. Paano mo na-verify na sa US, sa malayang lugar? Anak ka ng puta naman, no? Tapos, yung pangyayari, dekada na lumipas, ay putang ina yan. Malaking katarantaduhan yan. Virus, putang ina mo ka. Gago ka. Putang ina yan, no? Pinaglolo ko mo kami. Putang ina, patibal mo. Naku. Talagang, kumbaga sana matagal nang naging senador to, puro ganito na pinaggagawa nito. Walang bago rito. Parang makakalimutin lang ako, pero marami ng palpak talagang tataka nga pa, nanalo ng senador. Putang ina yan. Last mo na yan, ha? Putang ina, mga kambayan ko pa kaya may boto niyo pa itong gagong to. Putang ina, maawa naman ko. Naku po, ewan ko. Kapit na testigo, bago po na kami pinaharap, pinapa-execute ng affidavit at tinatanong sa committee hearings. And in fact, Miss Malua, may mga lumapit sa amin, gusto daw mag-investigo, pero sa vetting process na iyan, napag-alaman namin, sugol ni Kibuloy. Nako! Gusto lamang sa gitna ng hearing, pasimulat-lingan yung hearing. Anak ko ng putang ina. Ano to? Alam niya agad? Paano niya nalaman na yung gusto tumistigo ay sugo ni yung kubulog? Ako? Anak ka ng puta naman. Ang galing naman. Wow! Ha? Magaling ka pa sa FBI, sa NBI, sa CID. Naku, ang galing mo mag-imbestiga. Ano ba yung mga tao mo? Gagaling. Anak ka ng puta naman yan, oh. Nanggaling, sugo agad, kaya hindi mo tinanggap yung testigo, kasi kontra sa kontra sa mga testigo mo. Tangina yun. Natural. Ay, yun ba, fair na, pag dinigit dapat talaga, excuse, marotab na. Nasabi tuloy ako sa'yo, excuse ha. Kami mga manunood, kami mamamayan, ang mag-uusga. Kung pinagharap mo yun, baka manonood pa ako ng Senate inquiry mo kung gano'n ang yung balanse Ay, ako ng putang na ito. Wala ang alam ko, sinala mo na, puro mga testigo mo. Walang sumasagot sa kabila. Hindi, kasi hindi mo hinarap. Ay, putang na, gago pala ito wala na, hindi ko masisisi si Kibuloy na hindi umatin sa gagong to. Ang nampang pariskil, maayos ko nga dyan. Ay malalaman ng mga false witnesses. So meron din ganyang attempt to disrupt, to obstruct ang pagdinig ng komite. So sa vetting po namin, no-read out namin yung mga ganyan. Naku po, wala na, pinipili mo pala. Alok sana na mag-testigo pero pwede pala. Naku. Baka sa committee report ko na lang ibubunyag. Tinan mo? Hindi mo masagot, ba't? At nananatiling Paano mo na lang, peke? ay may mga isang dosena na humarap na solido po ang kanilang testimonya. And gaya ng nabanggit ko, subject po ng kanilang sworn affidavit. Kahit po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa pa ay nag-execute po ng mga affidavit na iyon, sinuha ang salaysay sa isang embahada o konsulado natin. Then, ano mo yung protection ano yun? Na ibigay dito sa mga testigo ninyo? Kasi mukhang sabi nyo nga, may casing ng bahay, haras sa online. Ano po yung masisiguro ng Senado para naman, baka naman may lumapit pang dagdag na testigo? Ito po, tulad ng naging karanasan din namin dati dun sa mga naunang investigasyon, tuloy-tuloy din yung paglapit ng mga testigo sa amin ng nakaraang mga hearing. So, kinailangan po ng opisina ko, with our modest na mga kakayahan, mag-arrange din po ng mga mas ligtas na arrangements para sa ating mga testigo. Sigurado ka, ha? Siyempre, bukas din sa kanila kung gusto nila humingi ng proteksyon sa iba pang mga ahensya, Siyempre. pamahalaan. At meron din ilan sa kanila, Mrs. Malu, na nagko-consider ng kung
sa tulong ng kanilang abogado kung sila rin po ay ayun mo pala eh. formal na reklamo sa Nakanamputang na. laraman laban dun sa mga nanghaharas sa kanila. Hindi man nagkumarap pa sa Senado si Pastor Tibuloy, meron mga parang statements. Ano po? Yung iba Marami. ang mga kaibigan niya. Una, halimbawa sabi niya, ito daw mga testigo ninyo, pinag-aagawan siya kasi siya daw ay binata. At gusto siya na parang tipong maging partner. Ano po yung tiging doon? Gusto po. Well, may ilan na rin nagsasabing hindi totoong binata siya, may nagsasabing may asawa siya. Anak ka ng puta, nauwi na sa Marites ang putang ng usapan to. Senadora, tapos ang usapan Marites na lang. Anak ka ng puta, kay 10 asawa no, kay anong koneksyon sa sambayan ng Pilipino? Putang ina nyo. Puro kayong gagaguhan eh. Hindi man opisyal ng gobyerno yung putang kubulig na yan. Pakialam namin dyan kay isang dampa asawa, kay binata, kay baklayan, pakialam namin dyan. Tang ina niya, no, nakakabisit yung putang ng senador na to. Kaya ako putang na hinahanap-hanap yung mga senador na noong araw, yung mga paborito ko, lalo yung si Miriam Defensor. Naku, talaga ang sarap panoorin eh. Kahit interview, kahit sa mga Senate inquiry niya, na talagang magigising yung utak mong natutulog eh. Alam mo, mga kababayan, napakasarap kausap talaga yung alam mong matalino, mas magaling sa'yo, matalino sa'yo. Kasi marami ka makukuha ron eh. Pero pagka itong mga ganito lang ang makakausap mo, anong makukuha mo rito? Marites o tinan mo? Tuloy natin pag-maritesan nila. Nagsasabing maraming pinakasama and yun na baka ng puta. yung pinatutunayan Inggit ka. ng mga testigo namin. Hindi ka kinasama. Tinatawag na pastoral. Hindi yata. Render ng sexual services sa kanya. In effect, dinanasa sila. Walang amparo natin. Anak ka ng putang na. Alam mo, sigurado ka nang gahasa agad. Wow! Ang lupit nito. Putang lang yan. Hindi na mo, paano natin sa kanya sa Senado yung putang yung pinapatawag niya kung ganitong sintensyado na talaga. Nanggahasa na agad eh. Ano na ebidensya mo? Anak ko ng putang na yan. Kailan ginahasa yun? Anong edad nung ginahasa? Yung testigo mo, matatanda na. Ang nakita ko, miski mga nasa ibang bansa, nakita ko yung testigo mo eh. Siya mismo, yung testigo nagsabi na 15 years old pa lang siya noon. Nasa Maynila ata, dinala doon para mamalimos. Tapos ngayon, nasa Amerika na, matanda na. Senator Ben na nagtetestigo so far. Huwag po niyang ilagay sa mga kababaihan lang. Ayan, naglalag tuloy sa katarantaduhan mo. Kasi puro kasinungaling ang sinasabi mo, ayan. Naglolo ko yung wifi ko dito. Taragis ka, Ulitin nga natin, sige. Nasa over a number of years, several of them na nagtetestigo so far. Huwag po niyang ilagay sa mga kababaihan lang. Alin? Ayan, tangin mo, ayaw ka na patuloyin. Naglo ka bigla sa yung wifi ko dito. Nasa over a number of years, several of them na nagtetestigo so far. Huwag po niyang ilagay sa mga kababaihan lang. Wala na. Putang na, ayaw ko na pagsalitain. Shut up ka na raw. Putang na ka, Wala, sinintensya na agad, nanggahasa na agad ang putang na. Sa korte nga, bago mapatunayan yung panggagahasa, napakatagal ng bubuluin na sa korte para mapatunayan mo yung tao ginahasa yung tao, putang nun to. Isa kanya, sintensyado agad yung nanggahasa, ginahasa niya. Ano yun? Nako, putang mga total, naglolo ko na rin lang. Lumayas ka na dyan. Nabubisit ako sa'yo. Walang kakwenta-kwenta. Doon na lang mga amigo.
amiga, mga kababayan ko, pagka ganito, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang putang ng kaya pala ang init-init ng mga usapin na yan ng hindi pagdalo ni Kibuloy sa hearing nito, Senado. Ang dami ko nakapanood ng mga vlogger na tinitira si Son of God daw, si Kibuloy na so kinakampihan nga doon ng mga ganito ganyan. Nag-iisip naman ako, no? Katulad nung kay Amy Marcos, bakit kumakampi kay Kibuloy? Ha? Okay na yan sila Robin Padilla. Ha? Tapos natulungan niya, may utang na loob. Itong Amy Marcos, hindi kailangan niya ng pera ni Kibulog, ha? Hindi putang ng yan. Yung mga sila Robin Padilla, nangangailangan talaga. Wala mang pera yan eh. Oh. Si Amy, hindi kailangan. Si Cynthia Villar, nakuha ka lang, pinakamayaman yan. Oh. Mas mayaman di ha makikibuloy yan. So, nagtataka ako, bakit kampe? Tapos yung mga iba naman, talaga yun, katulad dito, yan, tarantado to, tinitira na, sabi ko, ano meron siya sa putang ng kibuloy-kibuloy na yan, di ba? Oh. So may nari-unti-unti na pag nare-realize ko, ano lang to talaga, may politika lang talaga to, para lang sa eleksyon to putang nan to. Baka nga naman mag-pledge sa kanya si Kibuloy sa susunod na eleksyon, no? Wala, kahit nakakulong. O, may ano pa nga ako na si Duterte ng, ang administrator ng mga ari-arian itong si Kibuloy. O, kasi parang nararamdaman na, paano naman nila kakamkamin yung kayamanan ni Kibuloy kahit pamakulong yun. Kung yun pag-aari ng kanyang religious organization, di ba? Yung KOJC, Kingdom of Jesus Christ pala yun, no? Tama. KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Siyempre, hindi mo, nakapangalan ba kay Kibuloy yung mga ari-arian, yung mga simbahan, yung mga putang, mga, di ba? Mga negosyo, siyempre, meron yan. Oh, paano naman kukunin yun? Illegal ba yun? Kung pera yun ng mga miyembro, ang alam ko, 7 million yata miyembro nitong, tsaka boto rin yun, di ba? Yun, kinakalaban mo yun, puta na, parang, talo ka na nga, mawawala ka na kagad ng 7 million pagpalagay mo na may kumampi sa'yo dyan na, may maniwala sa mga pinagagawa mo dyan, may kumampi sa'yo mga 1 million, wala rin, talo ka pa rin. Kahit 2 million pa yung boto. Pero mahirap yata, imposible yata kung sa'yo lang babaligtad. Puta mo na sa salto-salto mga pinagsasabi mo di ba? Ay, nako. Okay na mga amigo, kakain muna ako ng kaya kayo ng maning nilaga pampatalino ro to amigo, ingat kayo lahat kung saan man lupalop kayo nandun, mga kababayan ko. Sana naman mabukas ang ating mga isipan sa mga sa mga politiko natin dito, mga pulpol. Pag kumain ka daw naman tatalo sa utak natin. Exempted ngayon si Rapi Tokmol. Medyo wala na akong gana mo ng banatan siya. Pag may nakita ko, baka mali mo, baka mamaya o bukas. Paalam mga amigo, ciao!